Ang kwentong ito ay pagpapatuloy ng panimula o prequel ng kwentong Lihim ng Medalyon. Mas maigi pong mapakinggan nyo ng buo ang bahagi ng panimula para malinaw sa inyo ang lahat kapag naroon na tayo sa kwento ng Lihim ng Medalyon. Umikot muna si Abraham sa likuran ng bahay upang bunutin iyong ibinatong sibat mula sa katawan ng nilalang. Tinaga niya rin ang leeg noon hanggang sa humiwalay sa katawan upang masiguro na hindi na iyon muli pang mabubuhay. Patakbo na siyang tumungo sa pamayanan. Naabutan niyang nakikipaglaban pa ang mga kalalakihan doon sa mga nilalang ng dilim. Dahil sa malalakas at mabibilis ay talagang nahihirapan ang mga mandirigma ng sityo biyak na bato. Dahil sa abala ang lahat kaya walang nakapansin sa pagdating niya. Kaya mula sa likuran ay isinaksak niya na kaagad ang itak sa kaliwang bahagi ng katawan ng isa sa mga nilalang at malakas niya itong idiniin para tumagos hanggang sa puso. Pagkabunot ay nagsimula na ring manghina ang nilalang na iyon. Kaya mabilis na itong sinundan ng sunod-sunod na pagsibat ng iba pang mga mandirigma hanggang sa mawalan ng buhay. Sunod niya ring nilapitan ang iba pang nilalang at ginamitan ng orasyon na pangparalisa at 5 segundo iyon na hindi nakagalaw. Na siya namang pagkakataon ng mga mandirigma upang undayan ang mga iyon ng pagtaga ng kanilang mga itak. Makalipas ang ilang oras na pakikipaglaban, ay naubos na nila ang lahat ng mga umataking nilalang. Lingid sa kanilang kaalaman na nakikita sila ng isa pang kasama ng mga nilalang na iyon na nasa anyong ibon at naroon lang sa itaas na nagmamasid sa may puno. Maghahating gabi nang matapos ang labanan. Matapos matalo ang lahat ng lumusob na nilalang, ay binilang nila ang mga katawan noon. Nasa 19 ang naroon sa gitna ng pamayanan at idagdag pa ang 2 naroon sa bahay ng mag-inang Idang at Isabel. Sinabi pa ni Abraham kay Dato Nabor na hatiin ang bilang ng mga bangkay na kalaban sa 4 at sunugin sa 4 na sulok ng pamayanan para bilang babala sa mga katribo nito na hindi natatakot ang pamayanang iyon sa mga katulad nila. At kung tatangkain pang muling sumalakay, ay ganun din ang kanilang sasapitin. Matapos masiguradong ayos na ang lahat, ay naglakad na siya papauwi ng kanyang kubo. Habang naglalakad, ay muli niyang nadaanan ang bahay ng mag-ina. Tao po, Isabel, Aling Idang, kumusta kayo dyan? Ikaw ba yan, Abraham? Sagot pa ng dalaga. Oo, ako to. Maayos na ang lahat, pwede na kayong lumabas. Nagbukas na nga ng pintuan ang dalaga. Kasama din nitong lumabas ang ina na si Aling Idang. Apong Abraham, kumusta po sa sentro ng ating pamayanan? Ayos naman, natalo ang lahat ng nilalang na lumusob. Kaso dahil sa talagang mababangis ang mga nilalang na iyon, ay nalagasan tayo ng 7 tagabantay. Kaya nagluluksa ang buong pamayanan. Ah, ganun po ba? Baka gusto mong magpainit muna ng sikmura. Meron kami ditong salabat. Sumagot naman si Abraham. Nakakahiya mang aminin, pero hindi ko yan tatanggihan dahil kanina pa talaga ako nauuhaw. Ikinuha na nga muna ng dalaga si Abraham ng tubig. Saka binigyan ng sartin na baso na may lamang mainit na salabat o yung pinakuluang luya. Idang, meron sana akong ipapaalam sa iyo. Ano po yun, Apong Abraham? Bali 2 bagay eh. Sige po, sabihin nyo lang. Una, huwag mo na sana akong tawaging Apong Abraham. Abraham na lang. Tapos iyong pangalawa ay magpapaalam sana ako
Naaakyat ng ligaw sa anak mong si Isabel. Alam kong medyo may agwat na rin talaga ang edad namin. Pero siguro sa edad mong iyan ay alam mo rin na walang makakapagturo sa puso kung sino ang maaari nitong mahalin. Yun lang ba, Abraham? Walang problema sa akin kung okay lang naman sa anak ko. Ano, Isabel? Ayos lang ba sa'yo na manligaw sa'yo si Abraham? Medyo nahihiyang sumagot naman ang dalaga. Opo, inay. Ayos lang po. Mabait naman si Abraham at kilala nating respetado at mabuting tao. Gano'n naman pala eh. Di kayo na bahala magligawan. Basta siguraduhin nyo lang na mabuti ang intensyon mo sa anak ko. Abraham ha? Inay naman. Kay Abraham mo pa talaga sinabi yan? Siya nga ang tagapagtanggol natin dito sa sityo. Oo na, babala ko lang naman iyon. Maya-maya ay sinabi ni Abraham, paano? Hahayaan ko na kayo makapagpahinga mag-ina at uuwi na rin ako. Maaga pa kasi akong gagawa ng mga karagdagang mga gamot para sa mga sugatan sa sentro. Nilagok na nito ang natitirang salabat sa baso at umalis na. Abraham, salamat ha sa pagliligtas mo sa amin ngayong gabi. Mag-iingat ka. Tumango lang ang babaylan at umalis na. Kinabukasan niya ay maagang gumising si Abraham upang magtungo sa kabundukan at makapangalap ng karagdagang mga sangkap para sa mga gamot. Pagsapit din ng mga alas 7 ay nakauwi na siya. Nadaanan niya ang bahay ng mag-ina at nakita siya ng dalagang si Isabel. Abraham, galing ka na nanguha ng mga ugat na sangkap sa panggagamot? Oo, ito papauwi pa lang ako. Ipoproseso ko pa kasi ito, saka dadalhin sa sentro. Ayos lang ba kung tulungan na kita? Pag-aalok ng tulong ng dalaga. Abay oo naman, mas mapapabilis ang paggawa ko ng mga gamot at madaling madadala ito sa mga sugatan. Inay, sasama muna ako kay Abraham ha. Tutulungan ko siyang gumawa ng gamot para may maitulong din ako sa mga kasityo natin. Sige anak. Magkasama na nga ang dalawa papauwi sa bahay ni Abraham. Gaya ng inaasahan ay mabilis nga nagawa ni Abraham ang mga gamot. Meron kasing mga inilaga, may mga dinidikdik at may ibababad sa langis at iyong iba ay kikiskisin ang balat. Malaking tulong talaga kung dalawa ang gagawa. Bago pa magtanghali ay natapos na sila. Sabi ni Abraham, Isabel, kumain na muna tayo bago tayo magtungo sa sentro. Magtatanghali na rin naman. Sige. Pagsang-ayon pa ng dalaga at sabay na nga silang kumain. Pagkatapos makakain at maihanda ang lahat ng gamot na dadalhin, ay tumulak na ang dalawa sa sentro ng pamayanan. Tinuruan din ni Abraham si Isabel kung paano ang paglalapat ng gamot at magpainom ng katas ng mga ugat. Isang linggo din nila iyon ginawa araw-araw hanggang sa gumaling na ang mga sugatan sa sityo Biak na Bato. Hindi rin nagtagal ay nahulog na ng tuluyan ang loob ng dalawa sa isa't isa. Hindi na rin iyon pinatagal pa ni Abraham at inaya na maging kabiyak ang dalaga na agad din namang silang ayunan ng dalaga at ikinasal na nga sila. Lumipas ang ilang buwan ng kanilang pagsasama ay nabuntis na si Isabel. Kaya hiniling ni Abraham na doon na sa kanila tumira si Aling Idang para may kasama si Isabel kapag umaalis siya upang manggamot o di kaya mangalap ng mga ugat ng mga kahoy. Lumipas ang 3 taon ay maayos naman ang kalagayan ng taga-sityo Biak na Daan. Hindi na rin naulit ang pagsalakay sa kanila ng mga nilalang. Sa mga pagkakataong iyon ay mahigit 2 taong gulang na ang kaisa-isang anak nila Abraham at Isabel na pinangalanan nilang Magno. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga ang buong pamayanan, ay bigla na lang binulabog ng sabay-sabay na pag-atake
nang hindi mabilang ng mga nilalang ang pamayanan. Dinig iyon sa bahay nila Abraham dahil malakas ang sigawan ng mga taong nasasaktan, pati na ang ungol at angil ng mga nilalang. Dahil nga sa ilang taon na rin namang walang banta ng pag-atake o kahit simpleng pagdaan man lang ng mga ganong nilalang sa pamayanan ng Sitio Biak na daan, kaya walang paghahanda para sa laban ang pamayanan. Naging abala na ang lahat sa paghahanap buhay at nakalimutan ng panatilihin ang mahigpit na seguridad kung sakali mang may pag-ataking magaganap. Kaya wala na ring nagbabantay sa pamayanan kapag gabi. Kaya sa gabing iyon ay masasabing malaking sorpresa para sa lahat ang naganap na pag-atake. Lumabas ng kubo nila si Abraham at pinakinggan ang pangyayari sa sentro. Sigurado na siyang mga nilalang na nga ng kadiliman ang sumasalakay, kaya dali-dali na siyang pumasok at kinuha ang kanyang sandatang sibat na may talim na tanso ang dulo at isang mahabang itak. Sinabi niya sa asawa niyang si Isabel na isaradong maigi ang lahat ng bintana at pintuan. Tapos saka na siya umalis upang rumisponde sa mga taga-sentro na kasalukuyang sinasalakay ng mga nilalang ng kadiliman. Pagkarating doon ay mabilis agad na nakipaglaban si Abraham sa mga naabutan niyang mga nilalang. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga taga-sityo. Lahat ng bahay ay napasok ng mga nilalang at kaliwa kanan ang patay. Sa dami ng kalaban na naroon ay naubusan na si Abraham ng lakas. Kahit ang mga orasyon niya ay hinahapo na siya kapag ginagamit niya ng sobrang daming ulit. Hanggang sa narinig niya na lang ang isang malakas na palahaw na umeko sa kabundukan at sinabi ng palahaw, Abraham! Si Magno! Tila nahintuan naman si Abraham sa narinig dahil alam niyang boses iyon ni Isabel ang pumalahaw ng sigaw. Wala siyang kamalay-malay na habang naroon siya sa sentro ay sinasalakay din ng napakaraming mga nilalang ang kanyang bahay hanggang sa napasok na nga iyon. Dahil nga sa natigilan siya ay hindi niya namalayan ang isang nilalang napakalmot na sa kanya mula sa likuran. Noong napabaling siya sa may gilid ay sumalubong na sa kanya ang matalim na kuko ng isang malaking nilalang na gumuhit mula sa mukha niya paibaba sa kanyang balikat hanggang sa braso. Tumalsik siya sa lakas ng ataking iyon. Muli pa siyang sinalakay ng nilalang. Mabuti na lang ay agad itong sinalubong ni Dato Nabor upang protektahan siya. Saka tumayo na siya para muling makipaglaban. Dato, ang pamilya ko, inaatake na rin. Sige, puntahan mo na sila. Bilisan mo! Mabilis na tumakbo si Abraham patungo sa itaas na bahagi ng pamayanan kung saan naroon ang kanyang bahay. Lahat ng sumalubong sa kanya ng mga aswang ay ginamitan niya na ng malakas na uri ng orasyon. Kahit pa sa bawat paggamit niya noon ay dumadagdag ang kanyang panghihina. Hanggang sa malapit na siya sa kanilang bahay. Lalo nang bumagal at bumigat ang bawat hakbang niya dahil sa pagod at panghihina. Naabutan niyang nasa labas ng bahay ang kanyang mag-ina. Nakahandusay na sa lupa ang wala ng buhay na katawan ni Isabel. Ang anak niya naman na si Magno ay hawak-hawak ng isang nilalang sa buhok. Tamang-tama ang dating mo, babaylan. Ikaw na lang talaga ang hinihintay namin. Papalis na rin kami. Bitiwan mo ang anak ko! Wala siyang kinalaman sa labanang ito! Anong wala? Anak mo siya, di ba? Kung siya ang kalakasan mo, edi siya din ang magiging kahinaan mo. Iniangat ng malaking nilalang na iyon ang batang si Magno gamit ang isang kamay habang nakahawak ito sa ulo ng bata. Sabay mapuwersang kinagat sa gilid na bahagi ng leeg noon. Wag! Malakas pa na palahaw ni Abraham.
Pero tuloy-tuloy lang sa pagsipsip ng dugo ng kanyang anak ang nilalang na iyon habang nakatingin sa kanya. Tandaan mo ang pangalan ko, babaylan, para hindi ka magkamali ng tutugisin mo. Ako si Alejandro, isang alta kudrawan. Hinahamon kita, Abraham. Tugisin mo ako hanggat sa makakaya mo at sisiguraduhin kong uubusin ko ang lahi niyong mga babaylan. Sisimulan ko dito sa anak mong si Magno at isusunod ko ang mga kalahi mo doon sa bundok ng Ibisan. Binitawan na lang nito bigla ang pagkakahawak sa ulo ng bata. Humandusay na nga ang bata sa lupa at bigla na ring pumagaspas ang malaking pakpak noong aswang na nagpakilalang si Alejandro at lumipad na iyon papalayo. Pati ang iba pang mga kasamahan nito ay bigla na lang ding naglaho. Magsama-sama po tayo muli sa part 3 ng ating prequel ng kwentong Lihim ng Medalyon. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin paraffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.